Ozamis City o Misamis Occidental ug sa tanan managtan-aw kanato karon. Pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Ako si Dazzle Humotikson. Agosto 26, 2025. Kini ang Ozamis Today. National Heroes gihinumduman o gihatagag pasilungog sa Asinso Ozamis Administration. National Heroes Day commemoration sa Ozamis naghinumdum og nagila sa kabayanihan sa nasudnong mga bayani. Modern day heroes sa syudad gipasidunggan. First ever Regional Fire Olympics Ultimate Firefighters Challenge 2025 gipahigayon sa Misamis Occidental. Katumanan sa mga saad sa Asinso Pinoy Hospitalization Assistance, pwede nang maabil sa mga AP members gawas sa Misamis Occidental. Konseho magigdugtong sa mga barangay alang sa PhilHealth Info Dissemination. Arsobispo sa Ozamis may pahayag sa lig-on nga suporta alang sa Asinso Administration. Suporta sa tumong alang sa himsog na Ozamisnong mga kabataan, Kapukaw C Elementary School nagpahigayon og feeding program sa ilang mga estudyante. Kapin sa 26,000 pesos nga hospital bill sa inahan, G0. Anak na ngayog tabang sa ikalimang higayon, mapasalamaton. Aniya ang maritalya sa Ozamis Today. National Heroes gihinumduman ug gihatag pasidungog sa Asenso Ozamis Administration. Giatuan gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Aniya ang iyang report. Isip kabahin sa nasudnong pag-ila sa kaisog, sakripisyo o kontribusyon sa nasudnong mga bayani nga dako nakatampo sa kagawasan sa nasud adlaw Lunes, Agosto 25, 2025 ang Asinso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes may paghayon og usa ka makahuluganon nga programa nga naghandom sa mga bayani sa nasud ug sa ilang nahimo alang sa katawhang Pilipino. Ang maong programa sa pagpasinungo sa National Heroes Day gipahigayon sa Prospera Park tubangan sa Ozamis City Hall nga gitambungan ni Department of Education Region 9 Director Dr. Ruth Puentes ang asawan Mayor Sam isip iyang representante kauban ang mga miyembro sa konseho nga gipangaluhan ni Vice Mayor Simpliza Bibiniri, mga department heads, Department of Interior and Local Government kundi DILG Ozamis, Philippine National Police, SICAN Provincial Mobile Force Company, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine Veterans, 51 ka mga barangay captains sa Dakbayan, Knights of Columbus, Ozamis Chamber of Commerce, Filipino-Chinese Chamber of Commerce, Religious Sector, Commission on Audit Ozamis, Department of Education, Ozamis City Bankers Association, Ozamis City Muslim Association Incorporated, local media ug mga empleyado sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Ozamis. Sa iyang opening remarks, gisugutan ni Vice Mayor Bibiniri nga ang maong okasyon dili lamang usa ka pagpahinumdom sa mga bantugang pangalan sa atong kasaysayan apan usa-usab ka pag-ila sa mga wala mailhing mga bayani. This occasion is not just a remembrance of the great names each in our history books, but also a recognition of the unsung heroes, ordinary Filipino who, in one way or another, they have displayed extraordinary courage and selflessness for the sake of our country. Palakpakan na to sila, Be. At to mga unsung heroes. As we reflect on their sacrifices, let us be reminded that heroism is not confined to the past. It is alive and relevant today.
Samtang sa mensahe ni Mayor Sam nga personal nga gipaabot ni Dr. Ruth Fuentes, iyang gituki ang tinuod nga konsepto ug kahulugan sa usa ka bayani. Ingon man ang pagkamodernong bayani. Apan matod pa ni Dr. Ruth, so hindi natin kailangang itali ang ating paniniwala sa makabago o sa makaluma o tradisyonal na kahulugan o konsepto ng makabagong kung ano ang tunay na bayani. Ipinararating ng ating punong lungsod. Sabi niya, kailangang ang kodigo ng pagkamamamayang Pilipino na isinulat ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ay basahin mo, ipaintindi, ipaunawa, ipaalala at naway maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bawat isa sa atin. Mahaba ito, 16 na utos, 16 na pamantayan ng buhay na sana hindi man natin maisabuhay lahat ng iyon, ay marami doon, alam ko na isinasabuhay na natin, ngunit pilitin natin na maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. sa maong komemorasyon, ang kampiyon sa 2025 AC Writing o Oratorical Contest nga si Mr. MC Albrecht Sulusod gikan sa Pulot National High School ug ang kampiyon sa Asinso Osami Singing Contest 2025 nga si John Aaron Buok gikan sa Mars MC mipasundayag sa ilang nagkadayang talento. Kini nga makahulugan nga okasyon sa National Heroes Day gipakita sa Asinso Osamis Administration ang ilang dakong pag-ila sa kaisog, sakripisyo ug kontribusyon sa mga nasunong bayani sa atong kasaysayan. Ingon man ang tinuod nga kahulugan sa pagkabayani nga makita dili lamang sa dakong buhat kundi sa matag adlaw nga paningkamot sa mga ordinaryong katawhan nga naghatag sa ilang labing maayo nga sakripisyo alang sa katawhan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texon. Salamat Bernald. National Heroes Day commemoration sa Osamis naghinumdum og nag-ila sa kabayanihan sa nasudnong mga bayani. Modern day hero sa syudad gipa si Dungani. Ang good news ninong report. Sa pag-obserbar sa National Heroes Day adlaw nga Lunes, Agosto 25, 2025, gipaygayon sa Prospero Park itubangan sa Osamis City Hall ang usa ka mubuapan makahuluganan nga programa alang sa pagpasidungog sa dakong kontribusyon sa mga bayani sa nasud. Mga bayani nga nahimong hinungdan sa mga pribilehiyo ug sa kagawasan nga kasamtangang nasinati sa katawhan. Ang kalihukan ginumala sa Asenso Osamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, diin nagkatigom ang mga opisyal sa lokal nga pagamahanan nga naglakip sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Neri. Uban ng mga LGU department heads, LGU employees, national agencies ug civic organizations. Sa mensahe nga gidala ni Department of Education Region 9 Director Dr. Ruth L. Fuentes, ang kapikas o representante ni Mayor Sam, iyang gipasabot nga gawas sa mga bayani nga naila sa kasaysayan ang maong kasaulugan nagpasidungog usab sa makabag-ong mga bayani, sama sa mga kapulisan, mga magtutudlo, mga OFWs ug bisan sa mga yanong nga katawhan sa dakbayan nga padayong nagsakripisyo ug tinud-anon nga nagtrabaho aron matuman ang ilang buluhaton isip pagserbisyo sa dakbayan ug sa katawhan. Tayo ay natatali pa doon sa tradisyonal na kahulugan kung saan ang isang bayani ay kailangang mamatay, ialay ang buhay para ituring kang isang pambansang bayani. Ngunit sa inyong katabi, sa inyong likuran, pwedeng sa inyong nasa harapan ngayon, ay ang mga makabagong bayani na nabubuhay pa. Yung mga OFW na patuloy na nagsasakripisyo ng kanilang oras, pagkainip sa buhay, upang mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak. Yung mga guro na naglalakad ng 2 o 3 oras upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa mga bata. Yung mga sundalo na iniiwan ng pamilya, madalas kulang sa tulog at
iniingatan at binibigyan ng proteksyon ang bawat mamamayan. Sila man ay mga uniform personnel, mga pulis at iba pang mga kasundaluhan, ay mga makabagong bayani. Yung ordinaryong tao na hindi nagbibilang ng oras sa ilalim ng init ng araw at sa ilalim ng malakas na ulan, ay patuloy na isinasagawa ang kanyang tungkulin bilang tagapaglinis ng lungsod, tagapaglinis kahit ng maduming palingkuran, ay isang makabagong bayani. Niini nga punto, usa sa pinaka-inspiring nga bahin sa programa mao ang paghatag pasidungog sa usa ka tinuod nga garbo sa dakbayan nga mao si Kim Pizaras Gakrama, 33 anyos nga laborer gikan sa barangay Baybay, Triunfo. Isip usab ka porter sa Ozames City Seaport, padayon si Kim nga naningkamot bisan pa man sa limitado nga kita aron na masuportahan ang iyang pamilya. Taliwala sa kalsud, iyang gipakita ang dakong pagkamatinud-anon ug ang tinuod nga diwa sa pagkabayani sa dihang iyang giuli ngadto sa Philippine National Police kun PNP Ozamis ang usa ka nawala nga iPhone 16 Pro nga way pagduha-duha. Ang maong buhat nagpamatuod nga ang pagkabayani anaw sa makita bisan sa pinakayano ug matinud-anon nga pagbuhat sa hustong butang. Kailan lang may isang bayani na nagpakita ng kakaibang katapatan at kalinisan sa buhay. Siya ay isang Ozamisnon na nagsauli ng cellphone may nakaiwan ng cellphone. Isa siyang ordinaryong mamamayan. Ngunit nasubok ang kanyang katapatan kasi pagkita ninyo ng cellphone, medyo mamahalin yung cellphone. Hindi siya nag-isip, kumikita lamang siya ng 5,000, may 3 siyang anak. Yung asawa niya nasa bahay lang. Pinili niya na ibalik yung nakuha niyang cellphone, dinala niya sa police station at isinauli niya. Sa pagunita ng araw ng mga bayani, gusto kong kilalanin din ang taong ito na isang Ozamisnon na nagpakita ng kakaibang kabayanihan sa bagong lipunan. Ang pangalan niya ay si Kim. Tungod sa iyang integridad ug pagkamatinud-anon, gipasidunggan si Kim pinaagi sa financial assistance ug paghatag kasiguraduhan nga makatrabaho ubos sa Asenso Ozamis Administration. Usa kini ka ehemplo nga ang maayong mga buhat dili lang naghatag dungog apan nagbukas usab og bag-ong oportunidad nga makapabag-o ug makapaasenso sa kinabuhi sa usa. Pinahatid din ng mayor, nabibigyan ka ng pagkakataon na maging bahagi ka na kawani ng lungsod base sa iyong kakayahan at kahandaan sa hanap buhay. So pinaabot ito, ang maliit na pabuya mula sa punong lungsod at kasamahan ng konseho bilang pasasalamat. Alam naming hindi matutumbasan yung katapatan at kalinisan ng iyong puso na ipinakita, ngunit isa kang magandang halimbawa na dapat tularan ng bawat isa. Gidugang usab ni Vice Mayor Bebby Neri nga ang konseho sa Dakbayan magpasa usa ka City Council resolution isip pasidungog kang Kim. In addition to that, we have agreed or sangguniang panglungsod that we have to pass a resolution para may makita ang mga anak niya. Oh, ang amo daing lulo, buutan man daing kaayo, dili ba? Oh, para imo na ibutang sa kwadro that you receive a plaque of appreciation, a resolution from the sangguniang panglungsod. Pasalamat usab ang gipaabot ni Kim ngadto sa Asenso Ozamis Administration. Salamat kayo sa Asenso Ozamis nga wa ko magdahom nga anhi ko karong adlaw diri nga kalit-kalit lang kay nga gitawagan jud ko. Mao ra to daghang salamat.
Okay. Thank you kaninyong tanan, ma'am. Sa pagtimaan sa National Heroes Day, angay hinumduman nga ang pagkabayani dili lamang makita sa dagkong pakigbisog, apan nanaaw sab sa yano nga mga buhat sa pagkamatinud-anon o pag-alagad sama sa gipakita ni Kim. Pinaagi sa bugos ng suporta sa Asenso Ozamas administration ang iyang maayong buhat na himong timaan nga ang tinuod nga bayani anaa sa matag katawhan nga anda mo barug ug muhimo sa husto alang sa iyang isig katao. Mabuhay ka Kim. Ikaw ang buhing hulagway sa pagka-Ozamisnon. Kanunay Asenso Ozamas. Congratulations Kim ug mabuhay ka. First ever Regional Fire Olympics Ultimate Firefighters Challenge 2025 gipahigayon sa Misamis Occidental. Ani Acid yon medalyo alang sa report. Usa ka makasaysayanong milestone alang sa probinsya sa Misamis Occidental ang first ever Regional Fire Olympics Ultimate Firefighters Challenge 2025 nga napahigayon sa Misamis Occidental Provincial Athletic Complex kon Mopac, Oroquita City. Gisugdan ang kalihukan adlong Lunes, Agosto 25 ning tuiga nga matapos Agosto 27. Nagdala sa timang seguridad ng buhay at ari-arian tulay sa pag-asenso. Ang Regional Fire Olympics nagpasigarbo sa panaghiusa sa mga firefighting teams gikan sa naglain-laing probinsya ug dakbayan sa Regions. Ang opisyal nga pagbukas gipangunahan ni Governor Henry Iswaminal kauban ni Vice Governor Wina Wing Gutierrez ug uban pang mga opisyali sa team asenso nga giubanan sa bugos nga suporta ni Ozamis City Mayor Sam Norman Go Puentes, Bureau of Fire Protection BAP Region 10, sa pagpanguna ni Fire Chief Superintendent Romel Tradio, Regional Director nga mao ang mi-introduce sa special nga guest speaker si Fire Director Jesus Piedad Fernandez. National Director Chief sa BAP isip usa sa mga highlights sa maong kalihukan. Ang mga participating teams nagagikan sa Province of Bukidnon, Valencia City, Malaybalay City, Misamis Oriental, Hingoog City, El Salvador City, Camiguin, Cagayan de Oro City, Lanao del Norte, Iligan City, Office of the Regional Director, Ozamis City, Oroquita City, Province of Misamis Occidental o PDRRMO Asenso Rescue Team nga nagpresenta sa ilang tagsa-tagsa ka mga cheers and presentations. Nakahatag usab og dugang kinabuhi o kasadya sa kalihukan ang pagpasundayag sa mga gwapa o talented nga mga muse gikan sa tagsa-tagsa ka mga teams. Sa iyang mensahe gipadayag ni Governor Henry nga ang kalihukan dili lamang usa ka kompetisyon apan usa-usab ka oportunidad aron ipakita sa mga misamisnon ang ilang pagkamaabi-abihon samtang mapasigarbo usab ang natural nga katahom, abunda nga kultura o kusganong espiritu sa pagbarog nga nakaamot sa padayong pag-asenso sa probinsya. This is not just a competition. It is also a wonderful opportunity for us to show the genuine warmth and hospitality of the Misamisnon and to showcase the natural beauty, rich culture, and resilient spirit that define our beloved province. Misamis Occidental stands proud not only as your host, but as a province that has made historic strides in development and progress. Ang dili malimot nga padayong pag-asenso tungod usab sa lig-ong kolaborasyon sa mga partner agencies sama sa BEP nga adunay solidong commitment sa pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan nga mao'y tulay nga nagdugtong sa seguridad o kalambuan. We are also now that progress must be protected, and this is where you, the Bureau of Fire Protection, plays an essential and irreplaceable role. Your commitment to
to ensuring that safety of lives and properties is the bridge that connects security and prosperity. Your theme this year, seguridad ng buhay at ari-arian tulay sa pag-asenso, perfectly reflects the principle. We cannot talk about progress without first ensuring safety. Gidugang pa ni Gov. Henry. This is also a celebration of your dedication, your sacrifice, and your unwavering commitment to public service. For that, you have our deepest respect and admiration. You are all champions already because you have chosen the noble path of service. Gibot niya usab sa gobernador ang dakong dungog sa probinsya tungod kay ang Misamis Occidental usab ang mag-host sa umaabot nga National Fire Olympics sa tuig 2026. We will be hosting your 2026 National Fire Olympics. Ang first ever Regional Fire Olympics wala lamang nagpasundayag sa kusog o kahanas sa mga bumbero apan usa-usab kada kuhingayon aron pasidunggan ang ilang sakripisyo og matinud-anong serbisyo nga nahimong yawi sa lig-on nga kaluwasan og pag-asenso sa probinsya uban sa hugot nga suporta sa Team Asenso Administration nga gipanguluan ni Governor Henry E. Swaminal. Masiguro ang kaluwasan sa katawan og proteksyon sa mga kabtangan isip importanteng mga lakang padulong sa padayong pag-asenso sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Tsuri, ako si Yonsho Medalyo. Salamat Yonsho. Katumanan sa mga saad, Asenso Pinoy Hospitalization Assistance pwede nang ma-avail sa mga AP members gawas sa Misamis Occidental. Ani ang mga detalye. Sige paigay na Thanksgiving og fellowship uban sa mga service providers gikan sa 28 ka mga barangay sa dakbayan sa Ozamis nga gipahigayon Agosto 24, 2025 aron pasidunggan og pasalamatan ng mga SPs sa ilang mahinungdanong papel atol sa makasaysayanhon nga landslide victory sa Team Asenso sa nakalabay nga eleksyon. Kauban sila si Governor Henry S. Waminal, Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. ug mga sakop sa konseho sa dakbayan gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bebineri, malipayon nga ipaabot ni Kong Indi nga ang tanan nga gisaad sa Team Asenso ingon man sa Asenso Pinoy party list tinuod gayud nga buhaton og ihatag og dili kutob sa pulong lamang. Usa niini nga mga saad mao ang Asenso Hospitalization Assistance sa Asenso Pinoy nga pwede nang ma-avail sa Asenso Pinoy members nga nagpuyo gawas sa probinsya sa Misamis Occidental. Sumala sa mensahe ni Kong Indi ngadto sa mga service providers. Karon, parte man ta sa Team Asenso tanan, manya kabalo man gyud mo basta Asenso gani na ibugak nga storya na isaad sama na mga saad sa Asenso. O sa may ginabuhat na to ana. Ginatuman, pwede na pod mo report, mo share karon sa inyong mga kaparentihan nga na-recruit ninyo sa Asenso Pinoy, katong mga naka-register ha, kasimbako-simbako, ma-hospital sila, kamo mga service providers, pwede na nyo sila maingnan. Actually, tanan mga rehistrado sa Asenso Pinoy, makahatag na punta og hospital assistance sa ilaha. Matod pa ni Kong Indi nga aron maka-avail sa mong programa ang buhaton na lamang sa mga service providers mo ang pagkuha sa hospital bill o voters registration sa mga gusto nga ma-avail niini ug isubmit ikini sa opisina sa Asenso Pinoy nga naa mahimutang sa Ozames City Hall. Kay naruman nga sa nakalabay nga election campaign ang Asenso Hospitalization Assistance mao usa sa gipanaan nga programa sa Asenso Pinoy nga mamahimong matagamtaman sa matag Pilipino. Gidugang pa ni Kong Indi nga ang maong programa adunay natabangan sukad pa ni atong bulan sa Hulyo sulod sa iyang unang bulan sa paglingkod isip representante sa Asenso Pinoy. Sukad mga July, ubay-ubay na po tawag na tabangan
Gahapon lang na atay natabangan inahan og anak no taga-Aklan no adtong 2 weeks ago lang no taga CDO man siguro or somewhere in Region 10 no naatay natabangan ng excess bill niya 200,000 no na cover nato gisugdan na nato og tuman ang mga saad nga kamupod kita ta atong gipanghatag sa mga kaparentihan. Saysay pa ni kong Indi nga kung magtinabangay ang tanan, ang imposible mahimong posible ug dili lamang limitado sa probinsya sa Misamis Occidental ug sa dakbayan sa Ozamis kini nga programa apan mas gipalapdan pa aron mas daghang katawhang Pilipino ang matabangan nga mapaabot dili lamang sa lokal nga mga residente apan usab sa tibuok nasud. Konseho makigdugtong sa mga barangay alang sa PhilHealth Info Dissemination. Ania ang report ni Adon Dicena. Prospect sa konseho ang mga BHW o barangay health workers, partikular sa dakbayan sa Ozamis, aron maoy mupahibalo o mupahinumdom sa mga konstituente sa barangay, may tungod sa mga programa o benepisyo sa PhilHealth. Matud pa ni Committee on Health Chairperson Honorable Katkat Lim, nga mahinungdanon kaayo nga mahibaluan sa katauhan sa barangay ang mga programa sa PhilHealth, labi na sa mga registered member, senior citizen o mga benepisyaryo sa 4Ps, aron sa tuyo nga sa sayo pa lang nga panahon malikayan ang posibleng seryosong sakit pinaagi sa PhilHealth Yakap Program o sa kaprograma sa PhilHealth nga mo libre og konsultasyon og tambal sa mga accredited o partner nga mga tambalanan, gobyerno man o pribado. Bisan ang mga sakop sa konseho wala masayod sa tanang health coverage sa PhilHealth o gusto niini nga mapahibalo o mapalapnag sa kabarangayan aron sa labing dali nga panahon pahimudsan gilayon kini sa katawhan. Alang sa Ozamis Today, Adon Dicena report. Salamat Don. Arsobispo sa Ozamis mipakayag sa ligon nga suporta alang sa Censo Administration. Si Glenn Ray Ruluna alang sa report. Padayon ang ligon nga pagsalig di Archdiocese of Ozamis Archbishop Martin Boa Didi sa Censo Administration ubos sa pagpangulo ni Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Suminal. Kini nga pamahayag gibuhian sa Arsobispo human sa mga nanggawas nga pagpandaot batok sa gobernador. Sa iyang komento sa social media post si Consial Dinky Suezo, gipakita ni Arsobispo humawad ang iyang suporta ug pag-awhag sa gobernador nga magapadayon sa mga programa o proyekto alang sa kalambuan sa probinsya. Padayon Govo, ayaw og padistract old issue, cleared na kasakowa og we support you. Matud pa ni Arsobispo humawad ang maong suporta nagapakita sa marigiusa sa lokal na liderato o sa simbahan alang sa kaayuhan sa Misamis Occidental. Ang Censo Administration nagabadayon sa paglihok ubos sa prinsipyo sa transparency o public service aron nga mahatag og mas episyente nga serbisyo alang sa mga misamisnon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Suporta sa tumong alang sa himsog nga Ozamis ng mga kabataan, Kapukaw C Elementary School nagpahigayon og feeding program sa ilang mga estudyante. Mibalik alang sa mga detalye si Berno Tixon. Ingong suporta sa tumong og tuyo sa lokal nga pangubahanan sa dakbayan sa Ozamis nga mapugnan ang malnutrisyon ug magtubo nga himsog ang mga kabataan. Ang Kapukaw C Elementary School nagapahigayon og feeding program duha ka adlaw matag semana nga naglangkob dili lamang sa mga kabataan nga nalakip sa school-based feeding program kun is BFE apan lakip na usab ang tanang 96 ka mga estudyante sa nasangpit nga tungaan gikan sa kinder ngadto hangtod sa
sa grade 6. Matud pa ni Kapukaw City Elementary School UIC School Head Mrs. Lou A. Fiñaranda atol sa pagbisita sa Asinso Osamis News Channel team sa naisutan nga tunghaan pag-uhay pa lamang kini nga feeding program na himong posible tungod usab sa tabang og suporta sa mga sponsors nga natap ni kaning school head Mr. Leo Acevedo. Pinaagi sa ilang stakeholders sa ilang simbahan nga si Mrs. Beth Hex. So ang atong feeding is kuan na siya, gikandak na siya twice a week. So ang atong mga teachers mo ay nag facilitate ana together with the parents. So atong beneficiary is ang atong bata from kinder to grade 6. So naatay 96 pupils diri sa Kapukaw C. Dayon ang sponsor ana is from the help na with the previous school head nga si Sir Leo Acevedo nga nakatap siya sa ilahang stakeholders sa church, sa Happy Church nga si Ma'am Beth Hicks. Sumala pa si Mrs. Beth Hex, matag bulan naghatag unom kasako nga bugas alang sa feeding program sa maong tunghaan. Samtang ang sudan nga paniudto sa mga kabataan nagikan sa voluntaryong donasyon sa mga teachers o uban pang mga school personnel. Ug ang pagluto niini voluntaryo usab maghimo sa mga ginikanan sa mga estudyante. So si Ma'am Beth mohatag siya every month og kanang 6 sacks of rice. So ang problema na lang dayon kay kanang ang feeding is kuan man paniudto. So kanang kuan na lang pod voluntary pod nga donation na lang pod sa teachers with the other personnel nga mag-contribute para sa sudan. With the parents. So ang uban kanang sagulan lagutan, palit lag manok, then isinabaw, so yung ana. Pinaagi sa suporta sa mga stakeholders sa Kapukaw C Elementary School, nakahimo sa pagpakaon dili lamang sa 29 ka mga benepisyaryo sa SBFE, apan lakip na usab ang tanang 96 ka mga estudyante sa ilang tunghaan. Butyag pa ni School Head Fiñaranda ang pinaagi sa mga programa ug sa padayon nga suporta sa ilang mga stakeholders, mas nainganyo ang mga kabataan sa nasapit nga tunghaan nga mosulod ug magpadayon sa ilang pag-eskwela. Nagkahinabi na pud nako ang previous nga school head kay nabalhin man siya og other school. So I thought nga musunod niya ang stakeholder. But me insist man ang stakeholder si Ma'am Hicks nga diri ra gid siya sa Kapukaw si muag extend sa iyahang feeding program. So nakita siguro niya ba nga ang mga bata is nanlingaw sila sa mga bata. So ang mga bata pod is very kuan kay sila nga muskwela gyud mo ani gyud diri sa ato eskwelahan kay mo kuan gyud nga di mga absent kay naaman sila gi-expect nga makakaon sila. Niini gisaysay usab ni School Head Fiñaranda ang mga positibong pagbati o pagpasalamat sa mga ginikanan sa ilang mga kabataan tungod sa maong programa. Dako kay pasalamat jud kanang malipayon jud kayo ang tanan nga inaana ba nga nagkahiusa bitaw ang eskwelahan og ang kanang ato ang mga stakeholder nga bisan pa sa kalayo sa atong lugar naabot jud sila diari sa atoa nga nakuan jud nila ba na nakita nila ang senaryo nga ang mga bata nga tabangan nila is nakuan kanang nang malipayon kaayo together sa mga ginikanan pod. Ug usa sa mapasalamaton sa maong feeding program o si Mrs. Christine Jade Manuel nga adunay tulo ka mga anak na nag-eskwela sa maong tunghaan. Nga matud pa niya dako kayo ang ilang pagpasalamat sa maong programa. Kuan jud kayo may kanang thankful kay mi ba nga napoy feeding diri kay aron makaon ra pud nga mong ginaluto healthy food. Kuan kay mong mga anak nga nakakaon diri sa school nga napoy nag-sponsor, di ba? Thankful kay mi sa taga-school. Pinaagi sa padayon nga suporta sa mga stakeholders o mga voluntaryong partisipasyon sa mga teachers, personnel o mga ginikanan sa maong tunghaan ang Kapukaw C Elementary School nakaangkon og higayon nga dili lamang nagpugong sa malnutrisyon sa mga kabataan apan usab naghatag dugang kadasig sa ilang pag-eskwela. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Kapin sa 26,000 pesos nga hospital bill sa inahan, gi-zero. Anak na nangayog tabang sa ikalimang higayon. Mapasalamaton, Angela Mecarante, alang sa mga detalye.
Si Marjorie Sismondo, 30 anyos, ug residente sa Purok 1, Talisay, Barangay Malaubang ning Dakbayan sa Uzamis, sa ikalimang higayon, miduol sa buhatan sa Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron sa pagpangayo og medical assistance para sa iyang inahan nga naan-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital tungod sa heart failure. Ako si Marjorie Villa Sismondo, taga Purok 1, Talisay, Malaubang, Osamis City. Hospital assistance sa akong mama. Heart failure at the same time na siya acute UTI. Ang inahan ni Marjorie nga si Nanay Glory Fe Villa, 61 anyos, na-diagnose nga adunay congestive heart failure. Usa ka kondisyon din ang kasing-kasing sa iyang inahan, dili na epektibong makapump og igong dugo aron magtubag sa panginahanglanon sa iyang lawas. Rason nga ang ilang kinatibok ang excess bill sa ospital mikabat sa kantidad nga 26,185 pesos and 52 centavos. Apan kini hingpit nga gi-zero balance pinaagi sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program. Busa ni ini, dakong pasalamat ang ipaabot ni Marjorie ngadto sa kinatibok ang Asenso Administration sa pagpanguna ni Governor Henry S. Wominal uban sa duha ka kongresista sa probinsya, Kong Segundo Sancho Fernando Ando F. Wominal ug Kong Asenso Attorney Henry N.D. F. Wominal Jr. Labi na kang Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes tungod kay sa ikalimang higayon nga pagpangayo niya og tabang permi gayud na tubag og na zero balance ang excess bill sa ospital sa iyang inahan. Dagko jud kay magpasalamat kay ikalima na pud namo ning pagpangayo diri og hospital assistance ni mama. Dayon sugod sa sinugdanan hantod karon is permitted jud nila ginasero ang balance ni mama. Although dako kay siya nga exist sa amuan, dako po kay siya tabang kay kanang dili na pud mi magpagawa sa amo ang kwarta which is lisod karon since naghan mag-maintenance si mama na po siya oxygen. Sa pagkakaron, hinay-hinay nang naka-recover ang inahan ni Marjorie. Sa pagkakaron recovering pa siya sir sa kuan ikaduha na manggod ay ikalima nga nga-admit supposed to be karon na magbalik-balik patungod sa iyang heart enlargement manggod. So unsa may suggestion sa doktor sa iyang heart? Kuan sir kanang ilikay lang siya sa mga kanabitang mga tubig-tubig anabitaw para dili siya manghupong kay dali ra magud manghupong din si mama. Dayon di lang jud may pawalag oxygen pud sa balay. Ug dugang hinaot pa ni Marjorie kabahin sa maong programa. Ta hinaot ka kani nga proyekto or project or kaning plataporma sa Team Asenso is magpadayon hangtod sa hangtod ug daghan pagmatabangan. Ang kasinatian ni Marjorie Sismondo ug sa iyang inahan nagpamatuod sa tinuod nga tumong sa Asenso Uzamis Free Hospitalization Program nga mao ang paghatag og tukmang tabang sa mga Uzamisnon nga ninghanglan panahon sa medikal nga emerhensya. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, ang Uzamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Asenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal ug Asenso Uzamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander David o Glenn Ray Luna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humotixon. Daghang salamat. Kanunay Asenso Uzamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.